So, simulan po natin ang ating mensahe ngayon. Ito pong buwan na ito naman, pagkatapos ng ating pinag-aralan about Tevet, will be the month of Shevat. Yung iba po, ang spelling ng Shevat, silent E, apostrophe lang ang nakalagay. Pero yung iba naman, S-H-E-V-A-T. So, para pong binibigyan lang nila ng tawag dito, vowels. Kasi po, kung minsan ay wala po yun. Shevat. So, para mas mabilis na sabihin, they call it Shevat. Pero another spelling is S-H apostrophe V-A-T. Ito po ay ang lugar o buwan ng mga puno. Puno. Sige po, the next one. Bakit po? Ito ang kanilang sinasabi. We will go to Psalm 1. Awit, unang nakalagay po doon. How happy is the one who does not walk in the advice of the wicked. Basahin ko lang po in verse 1. Or stand in a pathway with sinners, or sit in a company of mockers. Instead, his delight is in the Lord's instruction, and he meditates on it day and night. So ito po, verse 3. He is like a tree planted beside flowing streams that bears its fruit in its season, and its leaf does not wither. Whatever he does prospers. Tuloy po natin verse 4. The wicked are not like this. Instead, they're like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand up in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Bigyan lang po natin ng diin yung verse 3. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Napakaganda po ng picture. Anyway po, acknowledge ko, Sister Annie is helping me with that. Sabi po doon, dali na natin si Tagaturo. Sabi niya, it's like a tree. So ito po yung tree. Planted beside the flowing streams that bears its fruits in its season, and its leaf does not wither. Whatever he does prospers. Pero tandaan po ninyo, the tree is the Word of God underneath. The root is the Word of God. Dito po, ikinukumpara tayo sa isang puno. Sinasabi na isang taong matuwid ay ikinukumpara sa puno na malapit sa tubig. Hindi, at ito'y namumunga lagi sa kapanahunan, at ang kanyang mga dahon hindi na nagwi-wilt, at anuman ang kanyang gagawin ay pinagpapala. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. So let's proceed dun pa sa kasusunod. Ganito po. Ano po ang background niyan? Kaya inilagay ko na po doon. Ito pong Shevat ay labing limang buwan in God's spiritual calendar. Kasi nagsimula po yan in Passover. And then it moves to the 11th. Ito pong spiritual calendar ay yung itinatag ng Diyos na magmula sa month of Nisan or Passover. Doon po ang pagbilang. So ang ibig pong sabihin niyan sa Hebrew word ay Shenishma Besurot Tovot. Hindi tayo marunong magsalita ng tama. Pero yan to pong ibig niyang sabihin, Shevat. Kaya kapag sinyortcut mo, it's Shevat. Pero sa kanilang salita, Shenishma Besurot Tovot. Anong ibig sabihin? We should be blessed to share good tidings.
So, syempre po, ang pagka-translate ay pagka-translate from the Hebrew word. Hindi hindi grammatically correct. Kaya sabi niya, ang ibig sabihin niyan, Shenishma, Besurot Tovot, we should be blessed to share good things. Tayo kailangan mapagpala para ibahagi din natin ito sa iba. So tayo ikinukumpara sa isang puno. Kaya nga, napapanahon lamang na ang buwan na ito ay ipinagdidiwang ang pagpapala, blessings of abundance, new life, and importance of the Torah. In Torah po, ang Torah, ibig sabihin, the laws and the teaching under Moses. Tayo naman, we based everything not only in the Old Testament, but also in the New Testament. Kaya inilagay ko na po dito, teaching. Kasi po, ang lahat ng mga tao, pag narinig yung law, batas. Sabihin ng 1, 2, 3, 4, 5, parang ganon. Pero, ang pagkakabahagi ng tunay na ito ay pagtuturo galing sa Diyos. Itinuturo ng Diyos ang mga bagay na ito. Kaya sa buwan na ito ng Shevat, it is between January and February, ito ay panahon ng mga puno. Kaya sa kanila po ay nagtatanim sila sa araw ng buwan na ito. Sige po, next one. Ayan po ang letter niya. The Hebrew letter that symbolizes the month of Shevat is Chadi. Ito po. This is a letter ng Hebrew alphabet. Ito po. Ang ibig sabihin ng Chadi, Chadik, righteous person. Sino po ba yung may word na kapag sinabi, kaya ngayon, mag-iba na tayo ng ibang mga language. Chadik ka. Sabi, ano yun? Ano yun? You are righteous. Diba? Hindi naman sadek. Diba? Merong word na gano'n. Ibahin nyo yung ano, baka magkamali sila. Magkamali ka ng pagsabi. It represents Chadik, the word, it means righteous person. It symbolizes the righteous tree of Psalm 1 verse 3. Alam niyo po, napaka-importante na ito ay alam natin. Para yung kapanahunang ibinibigay ng Diyos, akma rin tayo ng kaalaman. Amen po. Kaya lang, baka pagkamalan tayo. Chadik ka. Huh? Ano yun? Righteous person. Pero wag na lang, baka magkamali pa kayo, maiba pa yung masabi nila. The Hebrew letter that symbolizes the month of Shevat is Shadi. Isa ito sa mga letters. Iba't iba po kasi ang pagkakasabi niyan sa Biblia, kahit sa nasa Bible, yung spelling, iba po. Pero ang ibig sabihin niyan, isang matuwid na tao. Amen. Yan ang sumisimbolo ng righteous tree. Yung isang tao o isang simbolo na ikinukumpara tayo doon sa puno. Ang nakalagay doon, ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Alam niyo po, may pagpapala sa pamumuhay ng matuwid. Kuminsan po ang dyablo, tutuksohin niya tayo, ay mas magaling kung unahin mo muna yung pagtatrabaho para marami kang pera. Unahin mo muna yung mga titulo. Unahin mo muna na ikaw ay popular. Unahin mo muna yung latang ito. Mali po yun ng pananaw na yun. Ang isang taong matuwid ay pinagpapala ng Diyos. Ang sabi doon, ihinahalin tulad tayo sa isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin. Yun po yung bunga. Anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Yun po ang pangako ng Diyos. Kaya nga, ang isang tunay na mananampalataya ay pinipili niya
ang matuwid na pamumuhay at hindi baluktot, hindi liko-liko, hindi pa iba-iba ng lugar. Diretso lang sa Diyos. Amen po. Yun pong word na yan, I forgot po kung anong letter yan. Pero makikita nyo yan in Psalm 119 kung gusto nyong saliksikin. Psalm 119, nandoon po yung lahat ng mga letters na yan. Each letter ay may kasama dyan. Yan niya po yung Psalm 119. Yung verses 1 to 8 is Aleph. Tapos Beth, Gimel, Dalet, He, or Fe, Wow, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kap, Lamed, Nun, Samek, Ayin, He, Chade. Ayun, Chade. O, bilangin natin ngayon, pang ilan yun? Kalimutan ko na. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, He, Chade. Number 18, I think. 18, ano? Number 18. 19, 20, 21, 22. Right. Number 18 letter. Yun po ang nakatuwid dyan sa Hebrew letter ng Chade. Yan po ang simbolo niya. Parang kamukha rin nung sa eyes, di po ba? Ayun. Let's go and proceed to the other one. Meron pa pong ibang way yan para makita nyo. Yung sound po niya, kaya ito, Psalm 119 verse 137. So basahin muna natin yon. Psalm 119 verse 137. You are righteous, Lord, and your judgments are just. Psalm 119, 137. 137 verse 1. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, Psalm 119, napunta ko sa 137. Psalm 119, 137. Matuwid ka, Panginoon, matapat ka nga at banal. Matapat ang tuntunin mo sa bigay mong kautusan. Psalm 119, 137, you are righteous, Lord, and your judgments are just. So, pinadalawa ko po kay Sister Annie because I like them both. Ito po, ang mas lalong meaning niya. Chade got its name from the shape of a fishing hook. So, ito po ay parang shape ng fishing hook or perhaps a bird trap. Related to the root, ayun yung word, to hunt, catch, or capture. The letter Chade can be found in Psalm 119. Each one of the verses in the Psalm from 137 to 144 begins with this letter. So this letter Chade has a numerical value of 90. So ang pagkabigas, Chade, nakikita nyo, Chade, ay siya. Pero pag bubigasin mo, Chade. Yung pagkabigas niya, this is the sound, Chade. Pag tinitingnan mo yung spelling niya, either Z or S. Kasi nga po, hindi ganun ang mga Hebrew letters, so we need to follow kung ano ang sa kanila. Kaya, nakuha daw po ang pangalang ito sa hugis ng isang fishing hook or a bird trap. It's related to the root, meaning to hunt, catch, or capture. Kaya, dun po sa Psalm 119 from verse 137 to 44 ay laging nagsisimula with this letter. Siyempre po, hindi tayo nagbabasa ng Hebrew, so ang nabasa lang natin ay Ingles. Pero yan po ang ibig sabihin nun. Nandyan pa po ba kayo? Sige po, susunod na slide. Ito po. As the month of Tu Shevat, ano po yun? It's the new year for trees. The new year for trees, the letter represents growth
So, ang letrang iyon, dun sa nakita natin isang slide, ang ibig sabihin niyon ay paglago, katuwiran, and the tree of life in the Garden of Eden. So, itong holiday na ito, there is a holiday on the 15th of the month, Tub Shevat, 15th of Shevat. Kaya ginawa nilang 15 because it is symbolized by the Hebrew letters Tet. 9 ang numerical value niya, and Vav, number 6, which together have a numerical value of 15. So, on the 15th day of the month of Shevat, doon nila sineselebrate ito. It's called the New Year of Trees. So, ang buwan na ito ay nagpapahayag ng paglago. This month, between January to February, nagpapahayag ng paglago, katuwiran, at puno, tree of life. Alam niyo po yung tree of life, yan sana ang kinain ni Adan at ni Eva. Kung pinili nila ang tree of life, ibig sabihin nun, pinili nilang na magdepende sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, you will live forever if you will eat the tree of life. Pero yung tree of knowing good and evil, ibig sabihin nun, they want to be independent of God. Kaya dun sila tinukso ng kalaban. Kasi kung pinili nila yung tree of life, wala na magagawa ang kalaban forever. Pero pumunta siya doon, may pasubali. Because you will have to know good and evil. You will have to make a choice. Kaya, ang nangyari, kinuha nila yon at doon tayo nahulog. The fall of man. Pero ngayon, bawi tayo. Ang sabi ng Panginoon, pag tayo ay namumuhay ng matuwid, which represents growth, righteousness, tree of life, that is the tree of life in our own experience. Amen? Pag tayo ay sumusunod sa Panginoon at nagdidepende sa Kanya. Dependent, not independent. Dependent of God, His will, His purpose, His plans. Diretso lang tayo ng pamumuhay na matuwid. We are experiencing like eating the tree of life. Amen po? So yung puno ng buhay ay nasa sa atin kung kukunin. Alam niyo po, napakabuti nating Diyos na hindi niya tayo pinipilit, at hindi niya ginaganyan yung ating kamay para sumuko tayo sa Kanya. He will never force His will upon us. We choose. Pero kapag pinili natin ang katuwiran na inihandog ng Panginoon sa atin, pinili natin ang matuwidang pamumuhay all the days of our life, we are like experiencing eating of the tree of life. Amen? Nakukuha niyo po? Kasi parang, yung tree of life po ngayon is in heaven. Dinala na po doon. Nung una, pinabantayan. And then, it was returned in heaven. Kasi doon, we will live with the Lord forever. And we will eat of that tree. Yung tree pong yan is a marvelous tree. Sabagat, iba't iba ang mga prutas niya. Pagkakuha mo ng isa, nandun na uli yung isa. It will never run out. Ikaw mukha dito, di ba? Pag tanim ka, matagal pa bago magbunga. Doon hindi. Everything is perfect. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, commemorating this month of Shevat and the tree of life, ay ipinapahayag sa atin, we can experience the life that God wants for us. Kaya nga, kung balikan natin uli yung Psalm 1, nandoon ang sabi niya, kaya niya sinabi yun. Psalm 1. Balik tayo uli. Psalm 1 verse 3. Ayan niya sinabi yun. Ang katulad, it is compared, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga
sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Sino po ba ang ayaw ng magtagumpay ang buhay niya? Meron ba? Wala. Ayaw naman pala natin na maging talunan. Saan tayo pupunta? Doon na sa tagumpay, di ba? At ang tagumpay ay makakamtan lang natin kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kapag yung kalooban niya, sabihin, let your will be done in my life and over my family and our generation. Katulad ni Josue, sabi niya, para sa akin, as for me and my house, we will serve the Lord. That is a declaration of faith. Parang sinasabi mo, hindi ako sasamba ng ibang Diyos, hindi ko bibigyan ng pahalaga ang lahat dito sa mundo, mawawala, masisira, mabubulok, pero ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos, it is forever and ever and ever and ever. Amen. Amen po. Hallelujah. Sige po, susunod. Ayan. Hallelujah. Ulitin po natin, kaya inilagay ulit natin. Blessed, mapalad is the one who does not walk. Ito yung sikreto doon. If you want to be like a tree of life, ito yung sikreto nun. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Hallelujah. Yan po. Mapalad ang isang tao na hindi lumalakad sa hakbang ng mga masama, or siya'y nakatayo sa daanan ng mga makasalanan, o nakikiupo sa mga kumpanya, company of mockers, they mock God. Pero anong ginagawa niya? He delights. Ikinasisya niya ang batas ng Diyos, ang tuntunin ng Diyos, ang turo ng Diyos, at kanyang pinagbubulay-bulay ang kanyang salita araw at gabi. Amen po. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi't araw. Hallelujah. Yun po ang sikreto doon. Ang salita po ng Diyos ang siyang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kaya yun ang ating dinidilihan, yun ang nilalaman ng ating isip. Hindi yung nilalaman ng mundong ito, ng mga bagay natin nakikita, ng mga bagay natin nadarama, ng mga balita na kung ano, mga chismis, kung ano. Hindi doon tayo nakatuon. Just like what we heard the last time. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Napakaganda nga po ng emphasis ni Pastor Sam last week. Naka-fix ang eyes mo sa Kanya. Fix. Nakatuon lang. Pero meron ding isa, yung fix, ayusin ng Panginoon kung hindi tama ang pananaw mo patungkol sa Diyos. Marami pong mga tao, hindi nila nirerespeto ang kabanalan ng Diyos. Hindi po pwede yun. Ang ating Diyos ay Ama na ating tinatawag. Siya rin ang ating kaibigan sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. At siya rin, pero siya rin ang isang husgado. He has a court. Meron siyang korte. Nandun ang kalabang si Satanas at nandun sa kabila yung ating Panginoon sa Kristo. Madalas pinagdidiinan ng kalaban na tayo ay makasalanan. Subalit ipinagtatanggol tayo ng Panginoon sa Kristo at sasabihin niya sa korte ng Diyos Ama ang siyang nangunguna at sabi niya, napatawad na siya, aking Ama, sapagkat napahira na siya ng dugo, banal kong dugo, the Lamb of God. Amen. Kung di pa tayo nagbabalik loob ng tunay sa Panginoon o pag ganyan-ganyan tayo, let's be firm. Let's decide one thing.
minsan habang buhay. Kaya nga, kung nagagalak tayo na laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh, ang siyang binubulay natin sa gabi at araw. Natandaan niyo po si Josue, sabi ng Panginoon, meditate on my word day and night. Joshua chapter 1. Kapag pag yan ang iniisip mo, sabi niya, magiging matagumpay ka sa iyong buhay. Si Josue ay hindi naging talunan din. Pero syempre, tao rin naman si Josue. Minsan, naniwala sila dun sa sinabi ng isang tao, ngayon pala, taga doon lang yun. Kaya sila ay nakipagkasundo na sa kanila at hindi na nila ito pwedeng iurong pa, yung mga Gibeonites. Wala naman pong taong hindi nagkamali, kahit si Moises. Nagalit na siya, napuno na yung salop. Galit na. Sa sobrang reklamo ng mga tao, day and night, wala nang sinabi kundi magreklamo. Pero alam niyo po, one thing, ang Diyos, mabagal kung magalit. Mabuti na lang, ano? Kung madaling magalit din ang Panginoon sa atin, wala. Nangamatay na tayong lahat. Mabuti na lang, napakatyagan. Kaya kapag ikaw nagagalit, galit na galit, remember, urong ng konti. Lord, sabi mo, slow to anger. Urong. Parang kambyo, no? Pag nagagalit ka, pati kambyo, kinakambyo mo ng kaliwat kanan. Galit ka na eh. Sabi ng Panginoon, mabagal siya kung magalit. Pero tayo magagalitin. Hallelujah. Kaya kung minsan lumalapit ako sa Panginoon, Lord, marami pong salamat. Napakatyaga mo. Hindi ka agad nagagalit. Tatandaan po natin, huwag naman nating overstep yung kabutihan ng Panginoon. Huwag naman natin siyang galitin din. Huwag naman. Respect and give God all the glory. Amen po. Mahaba pa po yan. Stay in your seat. Next one. Ayan po. The person is like a tree planted by streams of water. Yun lang yung kanina. Pero in-emphasize lang at binigyan ng buo. Which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Next. Susunod na talata. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Alam niyo po, kapag tayo namumuhay ng matuwid, binabantayan tayo ng Panginoon. Hi, sabi niya sa atin, very good, very good. Pagka natutulog tayo, nahaplosan niya natin. Hindi man natin alam, but God does. Binabantayan niya tayo doon. Kaya kung iniisip natin, pag meron tayong problema, wala tayong kasama, wala akong kasama. Hindi, nagkakamali ka. The Lord is always there. Kung may sakit ka, inahaplosan ka niya. The healing balm of the Lord. Kung iniisip mong wala kang kapartner o wala kang kasama mo pa rin. Kaya kung iniisip natin na tayo pinababayaan, hindi niya tayo pinababaya. Ayan, no? Yung verse na yon. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Kung tayo ay hihiwalay sa Kanya, mapapahamak tayo. Pero kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, hindi tayo mapapahamak, tayo ay magtatagumpay. Yun ang sabi niya. So the choice is upon us. Tayo ang mamili kung ano talaga ang gusto natin. Next slide, please. Okay. Di po ba alam niyo lahat, bawat isa sa mga tribe ay merong kanya-kanyang buwan.
ang buwan ngayon is the tribe of Asher. Ang ibig sabihin ng Asher, it's known for prosperity, agricultural fertility, and the happiest tribe. Wow! Yung mga tribong Asher, yun ang pinakamasaya. Bakit kaya hindi sila sasaya eh? They are known for prosperity, agricultural fertility. So ang symbol nila is tree or food. Sa pamilya, ito'y pangwalong anak ni Jacob, born to Leah's handmaiden Zilpah. Ang ibig sabihin ng Zilpah is frailty, shade, or shadow. And one of the famous na from the tribe of Asher is Anna. Favor and grace ang ibig sabihin ng Anna. Favor and grace. She's a prophetess in the New Testament. She's from the tribe of Asher. Ayan yung verse, Luke chapter 2, 36 to 38. Ipinaliliwanag na po ng mabuti yan para alam natin. Do you want to be called Asher? O palitan natin, wag nang Tsadik, baka sabihin nila, hindi nila naintindihan. Asher na lang. Anong ibig sabihin ng Asher? Oh, you are happy. Diba? Or, you are prosperous. You're like agriculture fertility. Ibig sabihin, ang mga itinatanim nila ay siguradong patok. Ika nga. 100% or even more ang napoproduce nila. This tribe. Kaya ang lahat ng tribo, yung kanilang lupa, kung saan sila inassign ng Panginoon, is a very good agriculture na lupa. Kaya karamihan ng mga produce ng Israel, they all come from the tribe of Asher. Sabihin na lang natin, Asher ka? Baka ang isip nila, Asher, U-S-E-R. U-S-H-E-R, hindi Asher. Asher, yung isa. Known for prosperity, agricultural fertility, and the happiest tribe. Amen. Laging nakangiti. Amen. Itong mga taong to ay mayayaman. Wow. Kasi nga, they represent tree, the food, yung pagkain. Kaya nga, lagi silang masaya. Praise God. Tignan mo man, pag maraming pera yung nanay, masaya lagi. Nagpre-prepare na pinakamasarap na pagkain. Pag walang pera yan, o yan tuyo, pwede na. Wala nang pera. Ganun ba? Di ba, no? Siyempre, kung marami siyang pera, masarap ang mailuluto niya. Masarap na ricado kasi may pera siyang pambili. Kung wala, ay maglaga na lang ng gulay. Magdildil na lang ng gano'n tawag dito, suka at saka kung pwede na yan. Nagtitipid tayo, yan lang. Di ba, no? Pinatatawa ko lang kayo, hindi ko naman sinabi. Next one. So, ayan po, yung sinabi ko kanina. Meron po dyan, ayan, eto, inulit. The meaning of Asher, yan ang symbol niya, is tree or food. Ang stone niya is onyx, it's black. The family, 8th son, pangwalong anak ni Jacob, born to Leah's handmaiden. Ayan, nakalagay na po uli dyan. Noon po, pati na yung size niya, gaano sila kadami nung unang census, 41,500, pangalawa, 53, and then the tribe significantly increased. So saan yan? They are in the northern coastal region along the Mediterranean Sea. So ito po, yung mga blessing niya. Kaya lang, dito, Asher is not included in King David's list of chief rulers, possibly indicating that by the time of David, the tribe had lost its significance. Yan po ay nakatala sa 1 Chronicles 27, 16 to 22. But the prophetess Anna, who recognized the infant Jesus as the Messiah, was from the tribe of Asher. So meron pa rin naging simbolo ito by the prophetess Anna. Amen. So we will see the verse about Jacob's blessing and about Moses' blessing on the next slide. Yun po natin yung isang
susunod. Ayan po. Ito yung, dali po, makainom muna. Jacob's blessing, after food will be rich. And he will produce royal delicacies. Pang-royal, ibig sabihin, pang-royalty. First class. Pakakainin mo ba yung hari ng basta-basta lang? Siyempre hindi, no? Galing yan from the tribe of Asher. Sinabi na ni Jacob sa kanyang anak na si Asher, Asher's food will be rich and he will produce royal delicacies. Tandaan niyo po ito, mga magulang. Kailangan po pinagpapala niyo ang inyong mga anak. Huwag niyong sasabihin, kahit mahina siya sa math, o kahit mahina siya sa English, sabihin sa kanya, ang hirap mo naman turuan, huwag mo sabihin yun. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay pinagpalang anak ko. Pinagpala ka ng Diyos, pagpapalain kita. Gaganda ang mga grades mo, mas magiging mabuti ang pag-aaral mo. Diretso lang ang buhay mo. You prophesy to your own children blessing. Amen? Kuminsan, alam niyo po kasi, hindi lahat ng nasa eskwelahan, yun ang matagumpay. Marami po, hindi masyadong mataas ang mga grades sa kanilang kolehiyo, lahat. Pero magaling sa business, mas marami siyang kita kaysa doon sa di kurbata at lahat, ang kita niya konti. Amen? Kaya hindi po natin binibigyan ng distinction kung alin ang magaling sa ganito, sa ganoon. Ang pagpapala magmula sa ama at ina ay sabihin mo sa iyong mga anak. Sa naririnig nila o hindi, sabihin mo yon. Anak, ikaw ay pinagpala ng Diyos, ipinagkatiwala sa amin ng iyong nanay at tatay. Amen po. Huwag niyong sasabihin ng, para ka namang use your coconut. Alala ko po yun ng high school, third year, pag nagagalit yung aming teacher, use your coconut. Sabi niya, anong ibig sabihin ko? Gamitin mo utak mo. Yun yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi niya. Kaya nga, gamitin natin ang ating isip. God has put in us the best mind. We have the mind of Christ. Kaya nga, tingnan niyo po ang pagpapala ni Jacob sa kanyang anak na ito. Asher's food will be rich and he will produce royal delicacies. Tapos yung pagpapala ni Moises. There is another one next to that. Next slide. Ang pagpapala ni Moises ito. He said about Asher, may Asher be the most blessed of the sons, and may he be the most favored among his brothers, and dip his foot in olive oil. Alam niyo po, ang pinaka-the best na olive oil ang nandoon sa tribe of Asher. Sa iba pong translation, it's not just olive oil, but oil. Oil. Hindi lang olive oil, but oil. Di po ba? Pinag-aawayan all over the world. Kung sino ang mayaman, eh yung mas maraming oil at natural gas. Di ba? Oil. Pero ito pong olive oil is very important. Kasi po, ang olive oil, yung unang pisa ng olive, it goes to God. Sa Diyos yun nakaalay. Yun ang kanilang ipinagsisindi ng kandila dun sa menorah. Dun sa sinasabi ng Panginoon, hindi mawawala ang ilaw na ito forever. So, 7 yun. It is shaped like this with 7 gitna, tapos may 3 doon, at nila-light up nila yon. Ang mga Israelita po, basta unang pisa ng olive, it goes to God. Na simbolo rin na kung tayo ay gustong mapagpala, ang unang pisa ng ating mga trabaho sa Diyos ibinibigay. Amen. And then, the next oil and the other oil within the olives na yun ang kanilang ibinebenta. But the highest quality, the best quality, always goes to God.
Yun ang sikreto nila. Amen? He's the most blessed of the sons, and may he be the most favored among his brothers, and dip his foot in olive oil. Sa iba po ay oil. Kaya po, where do you want to go? Saan nyo gustong panig? One door and only one, and yet its sides are two. Inside and outside, which side are you? Amen? Saan ka ba? Sa loob, nasa labas? Hindi pwedeng sa gitna. Pag isinara yung pinto, ipit ka. Hindi pwedeng compromise. Hindi pwedeng lukewarm. Either you are inside or you're outside. Kaya nga, ang sabi. One door and only one, and yet its sides are two. Inside, outside, which side are you? So tayo po ang magde-decide noon. So here is Moses' blessing. So next one. So ano po ang ating matututunan from the month of Shevat? Let's go to it. Sige, next slide. Yun nga po, the 15th of Shevat ay sa today's one, tomorrow na po yun. It celebrates the New Year of Trees. Ang ibig pong sabihin nun, simbolo ng papanauli, renewal and rejuvenation. Yun nga po yung pinag-usapan natin in Psalm 1. Pagpapasauli at pagpapalakas uli. Yan pong ibig sabihin yun. It's the New Year of Trees, and they plant trees. Ang may maganda pa pong mababasa tayo kung anong ginagawa nila kapag 15th of Shevat, 15 araw ng buwan ng Shevat. Sige po. Next one. Ito pa po. Root inspection and growth. Ano pong ibig sabihin nun? It's time to examine one's roots. Anong ibig sabihin nun? Our life foundation. San tayo nakatindig? San tayo nakakapit? To ensure that they are fed by truth and righteousness, strength for future fruitfulness. Meron po ako natutunan sa kapatid ko. Ang mga halaman, kapag mga halaman lahat yan, pinapalitan din po yung lupa. At pinapalitan din at tinitignan kung yung mga ugat ay matitibay pa. May mga tinatawag nilang root rot. Ibig sabihin, mayroong ibang mga ugat na patay na, lusaw na. You have to take them out para sa ganun, yung halaman ay patuloy na tumutubo. Amen po? Natutunan ko sa kanya yan. Sinabi niya sa akin, tamang-tama, sabi ko. Examine our roots. Baka yung ating mga ugat nangangailangan ng palitan. Kaya kung minsan, sabi ng Panginoon, di ba sabi niya dun sa John chapter 15, sabi niya, kung hindi kayo nakakabit sa akin, hindi kayo mamumunga. Kung kayo namumunga, papapamungahin ko pa kayong lalo, pero tinitrim ko kayo. Huwag po tayong matakot sa trimming. Kasi yung pong word na yon na may pinuputol ang Panginoon, mabunga ka na, pinuputol ka pa, sapagkat kung minsan po, yung malabong yung vine, pumupunta na sa lupa at gumagapang sa lupa. Siyempre, kung gumapang sa lupa yan, madudumihan yan, maaapakan ng iba. So, ang gagawin ng farmer, kukunin niya yon at isasampay niyang ibang ganon para hindi ito gumagapang sa lupa. Amen po? Kung minsan, pag masyado na tayong malabong, marami na ang ating leaves. Gusto ng Panginoon, mamunga tayo. So, ayaw niya na aapakan tayo ng iba. Kaya kukunin niya yon, iaangat niya, lilinisin niya, at bibigyan niya ng bagong trellis. Ika nga, bibigyan niya ng bagong sabitan para doon ka nakalagay. Pero kung talagang mayroong bahagi nun, yung nagsobra na, natutuyo na, nawawala na yung mga, nagiging yellow na yung mga leaves, inaalis talaga yon. Amen? Ikinumpara nga tayo sa halaman eh. So, ibig sabihin, para lalo tayong mamunga, o minsan, tinitrim tayo. Diba? Kung hindi, magiging wild olive tree tayo. Gusto ng Panginoon, meron tayong shape. Pag nakita tayo ng ibang tao, napakaganda ng shape. Kasi, merong nagtitrim para maging maganda. Amen?
Kaya itong kapanahunan na ito, inspeksyonin natin ang ating paglago. Examinin natin ang ating mga ugat para siguruhin natin na tayo ay nakakakain pa ng katotohanan at katwiran at tayo ay pinalalakas para lalo tayong mamunga. Amen? Kaya huwag kang nagre-reklamo kung tinitrim ka. Minsan sabi na, aray, 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 masakit, aray, aray. Natural lang yun, may feelings tayo, no? Pero sabihin mo kay Lord, Lord, kahit aray, aray, I am willing, Lord, kung ako'y tinitrim mo. Para sa ganon, mas lalo akong mamunga. Amen? Huwag tayong umiwas sa pag-trim ng Panginoon. Because it is good for us. At kung inaalis niya yung ibang mga bahagi, yung nalusaw na, nawala na, okay lang yun. Kasi kung minsan, ang kalaban, kung hindi kanya makuha dun sa mga leaves at mga harvest, kukunin kanya sa ibaba, meron din. Meron yung mga insekto na nasa ilalim na siyang kumakain ng iyong roots. Kaya kailangan iangat mo, tignan mo, gaya ng sinabi ng kapatid ko. Titignan mo, baka nando doon. Yung nag-iiba na yung ng plant, lagi na, nasa sunshine naman. Binibigyan naman, dinidiligan naman. Bakit gano'n ang itsura niya? Kasi pala, doon sa ilalim, kinakain na siya nung mga worms na yun. Sometimes, if the enemy can get us up, he will get us down. Kaya nga, make sure that our feet are on a firm foundation. Amen po. So, inspeksyonin natin ang ating ugat at ang ating paglago. Yan po ang kapanahunan ng buwan na ito. Next slide. Hallelujah. Yan din po. It is divine instruction and wisdom. Yung galing, ang pagtuturo at pagtutuwid ng Panginoon, galing sa Diyos. Dahil konektado sa tribo ni Asher, na siyang popular na with abundance of wisdom, kaya ito pong buwan na ito is a time for aligning with righteous leadership and receiving divine instruction. So ito pong month na ito, you ask the Lord, Lord, I need divine instruction and wisdom. Amen. Sinabi na nga sa atin sa salita ng Diyos, huwag tayong mananangan sa ating sariling karunungan. Kahit na nagtagumpay ka na dun sa bagay na yun, iba na namang uri ng tagumpay ang ibibigay ng Diyos. Kaya humingi ka ng proper instruction para magtagumpay ka sa iba namang pakikipaglaban. Amen po. Kaya yan ang prayer natin mamaya. Lord, give us divine instruction and wisdom. Sige po, next slide. Ito rin po, it serves as a spiritual preparation phase. Ibig sabihin, di po ba yung mga ugat, hindi naman nakikita yung ugat. Pinakikita nyo po ba yung ugat ng halaman? Hindi, ano? Kapag ang ugat ay mababaw, pag humangin at nagkaroon ng storm, tumba siya. Di ba? Ang ugat, talagang pumupunta siya sa malalim na lugar para kahit na yumuyugyug sa taas, hangin, kung ano man, hindi natitinag ang puno. Medyo mag-slide ng ganon. Pagkatapos ng storm, balik na naman siya. Gumanon, balik na naman siya. Kaya nga, tignan natin kung gaano kalalim ang ating spiritual roots. Kasi madalas, yung hindi nakikita ng tao ay silently tayo'y sumusunod sa Panginoon. Sumusunod tayo kahit na may bagyo sa taas. Gumaganoon, mahangin, matubig, kung ano na lahat ang kalaban natin. But the roots, yun ang magdedetermine if the tree will stand. Sa panahon ng winter, ibig sabihin, kapag ka niebe, wala na tayong niebe dito. Panahon ng tag-init, panahon ng tubig, di ba? Kaya laging pinag-uusapan yung flood control. Pero alam niyo po, what causes flood control? What causes flood? Basura! Ang Pilipino, anong ginagawa niya? Kahit saan, nagtatapon ng basura. Pagkatapos noon,
Pag umulan, sasabihin natin, oh, yung gobyerno, hindi niya ginawa ang trabaho niya. Eh tayo kaya ginagawa natin ang tungkulin natin. Pag maghalungkat ka ng ganon, puro basura ang nasa mga kalsada, yung drainage, di ba? Bakit? Tapon lang tayo ng tapon. Wala tayong responsibility. Then we blame others. Why our rivers are polluted? Because we made them dirty. Yung lahat ng mga bahay nila, nasa ang CR nila, diretso sa sapa. Naging deposito na ng lahat ng colic kung ano. Then we blame. Alam niyo po, before we blame others, check ourselves. Amen po? Yung ibang mga bansa, 3 klase po yung kanilang pang-compost, pang-recycle, at pang-general. Yung general, yun yung mga diaper ng mga bata o hindi na marirecycle doon. Tapos may pangalawa, yung recyclable, at yung isa yung compost, yung mga tira-tira ng mga pagkain, doon inilalagay. Sana po, it is our utmost prayer, we will do that. Amen. Tumulong po tayo, lalo na tayo mga mananampalataya. Let's not blame others. Tingnan muna natin ating sarili, anong ginagawa natin. Amen po. Kaya sinasabi ng Panginoon, it's a spiritual preparation phase. Yung mga hindi nakikitang pagsunod natin, at yung internal adjustment na ginagawa ng Panginoon sa atin, mga ugat, ay para makayanan natin kung meron mang unos sa taas, merong niebe o tag-init o lahat ng bagay, pero mananatili pa rin ang quality ng ating harvest sa susunod na panahon. Amen? Gusto niyo po bang mamunga? Huwag naman sana ito. May mangga dito. Hindi naman po ganon. Pinai-imagine ko lang sa inyo, pinatatawa ko lang sa iyo. What I mean is spiritual. Sabi niya, by their fruit, you will know if they are my disciples. May bunga sa ayaw natin at sa gusto. Bungang mapakla, bungang nasisira, o bungang matamis at nakakain at nagiging pakinabang. Anong klase po ba tayong bunga? Tayo lang po makakasabi. Next slide. Meron po pong maganda. Ito rin po, the first day of Shevat, yung unang araw ng Shevat na ito, the 11th month, ay nang si Moises ay kanyang binigyan ng paglilinaw ang mga turo. Yun pong makikita natin in the book of Leviticus. Exodus, dun po yung una. If you remember, Exodus chapter 20, dun sinabi yung 10 Commandments. But the second law is in Deuteronomy. Ibig sabihin, nung una ito, at bago mamatay si Moises, inulit niya, kaya nga, the second, pangalawang pagpapahayag niya ng salita ng Diyos. At ini-explain niya sa bagong henerasyon na papasok sa lupang pangako. So ngayon, binigyan niya ng linaw ang pagtuturong yan na itinuro niya noon sa mga Hudyo sa disyerto. Amen po. E kung minsan babalikan natin, nakasusunod pa ba tayo sa kalooban ng Panginoon? E mga tuntunin niya, nakasusunod pa ba tayo? Yan din po ang kahalagahan ng buwan ng Shevat. Next slide po. Ito pa po ang maganda. Sa ika-15, yun nga, February 2, ay nagse-celebrate po sila as the New Year of Trees. Ang kanilang ginagawa, kumakain din sila ng bunga, fruit. So, ano po, sabi niya, Jews celebrated by the way of custom. Naging tradition na nila na gawin niyang ganon sa araw na yon. Parang tayo, pag tayo ay Pasko, magmula September hanggang December ang ating Pasko. Sila, it's a custom, ito'y nakakagaulian nila
pag nagsa-celebrate sila ng 15th of Shabbat, which is the New Year of Trees, they eat fruits. So, meron pong 7 species. Remember po, 7 is God's number. Ano po, no? Ano po ba ang pinaka-famous sa kanila? Wheat, barley, figs, pomegranates, grapes, olives, and the date honey. Iba po yung date honey ang sa kanila. Ngayon, kung dadagdag pa sila ng ibang dry fruits hanggang makarating 15. Naaalala niyo po, tayo kapag New Year, may 12 uri ng prutas. Maaari, dito natin nakuha yun. Ha? Pero ito, 15. 15. Pag-isip na kayo lahat ng prutas ng 15. Bukas, punta kayo ng palengke, isang orange, isang grape, isang ganon, isang ganito, isang ganon, isang ganyan. Yan. Hanggang 15. Yun po ang ginagawa niya. Pero may meaning po yan. You go to the next slide. Ayan. Yung wheat and barley, ang ibig sabihin ng wheat and barley, yan ang kanilang, yung para sa atin, kanin at ulam. Amen. Ang kanin at ulam natin is provide necessary basics in their diet. Ang ibig sabihin, the way we walk. So yung wheat and barley ay ang ating paglakad araw-araw. Saan tayo pumupunta? The way we walk. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, nag-grocery, o nagtrabaho, nag-aral. That is called the wheat and barley. It is providing the basics in their diet. So, ibig sabihin nun, it is their sense of destiny, directives, which roads won't take us to, where we want to go, and which roads will. Ibig sabihin, we are always at a crossroad. Ang tao araw-araw ay gumagawa ng mga desisyon. Diretso lang, kanan, kaliwa, nasa likod, nasa taas ba, kung saan. So yung wheat and barley, yung parang kanin at ulam natin ay nagpapahayag kung paano tayo maglakad dito sa mundong ito. Amen? Favorite natin yung rice. O siguro ngayon medyo palitan mo na kamote at corn. Or kamote at saging na saba. Diba? So ibig sabihin nun, ano ang patutunguhan mo? Aling mga bagay na hindi dapat at alin ang mga bagay na dapat. Which road we are going to go. Kaya alam niyo po, the Bible is full of meaning. May ibig pakihulugan. Kahulugan. So yung susunod, ano naman yon? Nakakatuwa yung kasunod. Next. The message of the fruits. Ano naman ang ibig sabihin, mensahe ng prutas? Which are not staples. Ibig sabihin, kahit walang prutas, basta may kanin at ulam, solve ka na. Di ba? Pero, ang mensahe ng prutas, which are not staples but add flavor, iba naman ang malasahan mo ha. Variety, pagkakaiba-iba, fragrance, yung mabangong amoy, colors to our lives. Ibig sabihin nun, every time na kumakain ka ng mga prutas, ay yung sinasabi, wow, Lord, ang ganda. Ibang lasa, iba namang variety, yung amoy, yung kulay, nagpapakulay ng aming buhay. Is that the journey itself is meant to be joyous. Ang ating paglakad dito sa lupa ay maging masaya at hindi bugnutin. Hindi nakakabagot. Yan na naman, yan na naman. Tatrabaho na naman, yan pa rin. Yan din ang boss, yan din ang mga kasama, yan din. Hindi ganun po ang buhay na gusto ng Diyos sa atin. Amen? Kaya ngayon na-realize nyo, bakit kaya nagbigay ang Panginoon ng mga prutas? Pwede na pala yung kanin at ulam eh. Wala na sanang prutas. But God is so good. Napakabuti ng Panginoon. Ang mensahe ng prutas, bagamat hindi
Kailangan, pero nagdadagdag ng sarap, flavor, di ba? Variety, pagkakaiba-iba. Amoy, uy, ang sarap ng amoy. Color, makulay, na nagsasabing, ang ating paglalakbay dito ay kailangan maging masaya. When we serve God with this kind of joy and awareness, we are, so to speak, eating the fruits that He planted for us. Amen! Kaya ngayon, marami na ba kayong bibiling prutas? Sige, bakit ba? Diba no? Ano ba ang paborito nyo? Mangga, lansones. Kung hindi mo kayang marami, di tigda 2 piraso na lang. Di ba? Pakwan. Kung napapanahon, ano? Melon. Ang ating Diyos, ginawa niyang lahat ito para sa kapakinabangan natin. Pare-pareho lang namang itinanim sa lupa, pero hindi pare-parehong lasa, hindi pare-parehong hugis, hindi pare-parehong kulay, hindi pare-parehong tamis. Diba? Kaya ang ating Diyos, gusto niyang appreciate natin ang lahat ng bagay na binigay niya sa buong mundo para makita natin galing sa Diyos lahat yan. He wants us to enjoy our life. Araw-araw mag-enjoy tayo, hindi yung kahit na nasunog yung kanin, kung hindi naman sinasadya, kainin mo pa rin. Yung ang ibang tao, yung gusto, yung nandun sa ilalim itang bangi, sabi nila, di ba? Tang nedulok, yan pa yung burida ita. Di ba? Kung namang malabsa, ay, malabsaya. Di fried rice mo. Di ba, no? Bigyan mo ng, budburan mo ng konti mga flavor. Di ba? God is a God who loves us so much. And He wants us to enjoy life. Yun ang nagre-represent niyan. Malay ba natin noon, di ba? Why did God create this? Why did God create this? Ang dami pa nagre-reklamo. Everything God has made for us is for our good. Lahat ng bagay na ginawa niya ay para sa ikabubuti natin. Kaya, marami o hindi, salamat. So when you kumakain ka ng kanin at ulam, Lord, thank you. These are the way we walk. And when we eat fruits, Lord, thank you. Sarap. Diba, no? Yung mahilig ng dates, yung mahilig ng maasim, okay din. Maasim nga lang, tsuram. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Okay, let's go. Ayan o, tingnan mo. Lakas ng boses. Tama siya, ano? Kaya nga, may it be a day of wonder and renewal for us all. May we draw on its power and let it fill us so much that we can't help but pour it out so that our waters nurture everyone who is walking the path along with us. Ang example niyan is Moses, who was a living bucket, isang buhay na lalagyan, and he poured forth wisdom that will keep us going forever because of the first 5 books of the Old Testament. Kaya sana, mag-enjoy natin the day of wonder and renewal. Kahanga-hanga at pagpapanauli ng Panginoon ang lahat ng ating kalakasan. Bukas yun. May we draw from its power and let it fill us so much sa ating buhay. Kasi alam nyo, kung minsan sa ating buhay, pag may problema, problema na lang lagi nakikita mo. Problema dito, problema dito, problema dito, problema dito. Why don't we appreciate what God has given? Amen po? He provided all that for our good. Tayo po'y manalangin.
Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa biyaya mo for this month. And it so happened, Lord, it is between January and February. And thank you so much, Lord. Sa Gregorian calendar, February is a month of celebrating love. Sineselebrate ang pag-ibig. Una, ikaw ang unang umibig sa amin. Ang uri ng pag-ibig mo ay hindi nawawala, hindi nababawasan. Ang sabi mo, I have loved you with an everlasting love. Lord, ang amin pong panalangin, give us divine wisdom and renewal in our hearts and in our minds, Lord, for this month of Shevat. Thank you, Lord. Every month is special. It has its different meaning. So kung alam namin ang ibig sabihin ng buhay, we will enjoy it. Hindi kami mababagot, hindi kami magsasawa, lalo na't kung nabubuhay kami para sa iyo. Kaya nga, Panginoon, ang sabi mo, ang isang tao na nakatanim sa Panginoon, kamukha ng isang puno ay hindi mawawalan ng tubig sa kapanahonan. Hindi nawawalan ng bunga. At ang lahat ng kanyang gagawin ay pinagpapala. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na piliin namin ang kapamaraanan mo. It is good, it is perfect for every one of us. Hindi kami masasadlak sa lungkot, sa pagsisisi, at sa iba't ibang mga bagay na magiging bunga ng sarili naming desisyon. Kapag pinili namin ang buhay na nais mo at nanatili kami doon, ipinangako mo ang aming buhay ay mapagpapala. Mamumunga ng sagana at mamumunga ng matatamis na bunga. Maraming salamat, Panginoon, sa buwan na ito. Bawat buwan ay may bagong mensahe para aming makita kung gaano mo kami kamahal, kung gaano ang iyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Hindi lamang ang aming kanin at ulam, kundi may prutas pa. Kaya nga, sa panahon ng 15th of Shevat, nagtatanim sila. Para sa ganon, yung susunod na henerasyon ay matiwasay din nilang makain ang mga bunga ng mga punong kahoy. Tulungan mo po kami. Ang buto ay iyon ang itinanim sa amin. The Word of God is like a seed. Bunga ito. Ito'y buto na itinatanim mo sa amin. Balang araw, yan ay lalagot, lalaki, at magiging mabunga ang aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo. Ikinagagalak namin, kayo ay Diyos na makulay. Iba't ibang variety, iba't ibang species, iba't ibang lasa, iba't ibang hugis. Napakabuti mo, Panginoon. Pati na rin sa gulay, ganyan din. Hindi naman lahat ng gulay ay talong lang. Merong okra. May talbos ng kamote. May iba't ibang bagay nanggagaling sa lupa na ibinigay mo rin para sa kapakinabangan namin. Maraming pong salamat.
We can enjoy the tree of life. Ang puno ng buhay. If we choose to obey you all the days of our lives. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at pagpapala sa bawat isa. We thank you and praise you, Lord, for who you are. Pinasasalamatan ka namin at pinararangalan kung sino ka. Salamat po. Maraming salamat. Pagdakila at pagpaparangal sa inyo. Sa inyong kabutihan. Sa inyong katapatan. Maparangalan ka lamang sa bawat buhay namin. May taas ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen.